Alright mga kababayan. Alright, we will move on to our second major topic. Meron nang huhulihin. Tanggalin ko muna diyan si Robin. Ha? Meron nang huhulihin? Ay, interesting yan mga kababayan. Sino po itong huhulihin? Kilala nyo na ba yan kung sino yung huhulihin na nababalita mga kababayan? Hindi nyo yan nakita kanina. Hindi nyo yan napakinggan. Baka hindi rin nakuha ni Kumaring Claire natin. Shout out kay Yusek Castro. Yusek Castro, shout out mo naman ako diyan. Napakasuplada mo naman pala sa personal. Di tayo sinashout out ni Attorney Castro. Siya sinashout out natin eh. Sa bagay, sikat yun. Sikat masyado yun. Kaya suplada pala sa personal. Hindi namamansin. Si Yusek Castro, suplada. Naku, baka i-demanda din ako nun Baka ipa-deport din ako nun ni Yusek Castro. Yusek, peace muna tayo Huwag mo ako i-demanda dyan dahil sinabihan kita suplada ka sa personal. Sino po ang huhulihin? Hindi po yan nalaman ni Yusek Castro. Wala siyang ganyang video. Mga kababayan, bakit itong Dukha Pro People Seresa Force walang ginawa kundi tumawa lang ng tumawa? Siguro, utot ka ng utot dyan. Ay! Nako, sino ba tong sumagot ng Roque? Mukhang may nakuha na naman to sa aking FB ball. Nag-cheat code na naman tong si Bengay, meron nang huhulihin. Si Harry Roque, mga kababayan. Sinagot na ni Bengay. Ang bilis mag-research sa FB wall ko Next time nga, hindi ko na nga lalagay yan sa FB wall ko. Kasi may nandadaya sa examen. Bakit si Harry Roque? Naku mga kababayan, meron palang interview sa DCMM itong si DILG Secretary John Dick Crimolia. John Wick. Ano ba 'yon? Ano ba siya? John Dick? Hindi naman Dick, di ba? John Wick. Si John Wick, tama ba 'yon? Ano ba pangalan? Nawala na tayo sa wisyo. Ano ba pangalan ng DILG nyo? Si Benhar Abalos, di ba? Si Benhar ba yun? John Bick. Thank you, Daniel. Thank you, John Bick. Ayan po, mga kababayan, pakita ko na nga sa inyo. Si John Bick. Ayan, baka demanda rin tayo nito, mga kababayan. Ayan po, Si John Bick. Sabi niya, sa DCMM interview niya, Rimulya, confident of catching De La Rosa and Roque. Paano napunta dyan si Roque, mga kababayan? Ayan po yung balita na yan. Pero, base sa kanyang interview doon sa DCMM, sinabi niya po ang katotohanan, mga kababayan, na ito pa lang si Harry Roque, denied daw di umano, naglabas na yata ng desisyon, naglabas na daw ng desisyon ang Austrian Immigration Court na denied yung asylum request ni Harry Roque. Nako, paano na yan? Hoy, humbakla! What you gonna do? Come home. O Roque, come home. Christian song pa man din yung inaawit ko. Roque, totoo ba yan, Roque? Na ikaw ay na-denied na naman? O baka naman namamali si John Bick? Baka namamali si Secretary DILG John Bick? Baka ang tinutukoy na naman niya ay yung Netherlands. Bakit kaya walang live si Harry Roque? Ano kaya ang sasabihin niya? Totoo ba yung sinasabi ni John Bick sa kanyang interview sa DCMM nung Miyerkules? Miyerkules pa pala yan, mga kababayan Hindi lang natin napansin. Na denied daw po. Denied. Ngayon, ang sabi, nag-EMR siya. Motion for reconsideration.
Ano pang i-reconsider? Makakapagbigay ka ba ng tunay na ebidensya na ikaw ay political? Pinopolitika ka? Political persecution? Sino naman nagpo-political persecution sa'yo? Matindi yung kaso mong qualified human trafficking. Una, binasura na, dinenied na. Paano mo papapatunayan? Ano pang mga evidentiary? Parang totoo naman sinasabi ko. Para akong abogado, mga kababayan. Di ba? Don Muñoz, Roger Cagitla, shoutout sa inyong dalawa. Ano pang mga additional evidences that will really prove that you are politically persecuted in the Philippines? You run away, stupid. He is just buying time because he knows once na talagang denied na siya in totality, pwede na pong magsampa ng red notice ang Pilipinas. Actually, mga kababayan, yung sinasabi nila noon na may red notice na si Roque, balita lang yon. Pero ginawan po ng action niya ni Harry Roque. Sumulat siya sa Interpol sa Interpol na hangga't maaari kung may red notice man sa kanya ang bansang Pilipinas ay harangin. Kasi hindi pwedeng i-implement ang anumang notice sa Interpol hangga't yung tao na nandun sa notice ay nag-a-apply ng asylum. Ganun po sila sa European country. They honor the human rights of every people. Kaya yung Interpol, hanggat may alam sila na meron kang asylum sa isang bansa sa European countries, they will not catch you. Hindi ka na huhulihin muna hanggat hindi na aaksyonan yung request mo. Ngayon, na-aksyonan ka na. Kaya sabi ni John Dick, mag-a-apply na daw po sila ng red notice. Kasi totoo lang, wala pang ina-apply ang ating gobyernong Marcos na red notice. Yun lang po yung immediate action ni Harry Roque. In-inform niya kaagad ang Interpol about his situation. Ngayon, galing mismo yan sa bunganga ni John Dick, na denied yung asylum niya sa Austria. Pero, nagmo-motion for reconsideration po siya. Kaya mayroon pa siyang time. Ang bali-balita nga daw po, naggagala na siya, nagsha-shopping na kung saan siya tatakbo. Mag-aala Elizalde ko. Di mag-apply ka rin sa di ba? Sa Portugal ba yon yung pinuntahan ni yung nagbibigay, Spain ba yon? Yung nagbibigay ng citizenship basta mag-investor visa ka. Di ba marami ka naman pera, humbakla? Kung wala, sabi mo nga it's raining here. It reminds me of Manila. I miss our country. Di umuwi na. Di ba maisog ka naman? Tapang-tapang mo dyan? Di ba sabi mo nga, si Matibag, kuitis lang pala, hindi pala super plapla . Inaalipusta mo, minawalang hiya mo yung korte sa Pilipinas, sabi mo, wala pala kayo . Kayang-kaya mo naman palang depensahan . Di ba matalino ka? Umuwi na, tama na. Ikaw na ang next. Nangangati na ang palad ni ni John Dick, no? Mukhang tumama siya ng loto sa pamamagitan mo, Roque. Ayun ang sabi nila, denied. Meron na bang balita diyan? May latest na ba, mga kababayan? Inform nyo nga ako. Saan nyo nabasa yung denied? Saan nyo nabasa? Ano? May nabasa na kayo talaga? Na denied? Na denied ba talaga? Wala pa ako nababasa . Ay, nako. Eto na naman ng mga DDS, mga kababayan. Wala akong nababalitang denied, mga kababayan. Wala po. So, wala pa. Pero, ayan ang sabi ni John Dick. Malay nyo, iniistoryahin na naman tayo ni John Dick, mga kababayan. Naku, Alright? Yan po, mga kababayan, wala pa ako nakikita. Yan po natin tatapusin. Sana naman, totoo yan.
na vlog ni Attorney Enzo. Ganun ba? Wala pa confirmation. Okay. Panoorin nyo na lang yung YouTube interview ng DZMM40 kay John Dick Rimulya. Nandun din po yan. Pinanood ko eh. Okay, sana totoo naman yan. At nang mahuli, matigil ng kagaguhan yan. Alright, sana pag nakulong si Harry Roque dito sa Pilipinas, hindi siya pwedeng mag-social media. Tingnan ko kung sino yung magpo-post sa social media niya. Malamang mga moderator niyang mga tangat bobo din yun. Okay? So yan po mga kababayan, tama Bengay, nauna na naman ng daldal, kaya nga eh. Baka itong si John Dick, you are really a dick. Oo. Di ba tama lang yung pangalan mo, John Dick? Pag hindi nagkatotoo yan, talagang you are such a dickhead. Hindi siya nagpa-press con, Don Muñoz eh. Interview lang po eh. Interview. John Dick, pag yan hindi nagkatotoo, yari ka kay Humbakla. Oo, titirahin ka ni Humbakla sa kanyang live. Alright, hanggang dito na lang po. Magkita-kita tayo mamaya. 8:30 p.m. sa Pilipinas, kung meron man. Okay? Natamad ako eh. Pagod na rin ako. Alright. So, maraming salamat po lahat sa inyo. Sino po bang mga naka-live ngayon? Suportahan nyo po, no? And let's pray for one another except the DDS ng mga yellow monkeys. Alright. Bye-bye. God bless.